Magandang araw! Welcome pong muli sa ating channel. Minsan hindi lamang sapat ang pagmamahal sa isang relasyon. Minsan ay hindi natin mapigilang gawin ang mali para sa ikakaligaya natin. Lalo na at maraming pagkukulang ang ating kapareha kaya natin nagagawang isang kasalanan. Gusto ko lamang ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko. Ako nga po pala si Maylene, 25, at mahal na mahal ko ang asawa ko. Akala ko hindi ko nakakayanin pang umibig kahit kanino, pero nagkakamali ako. Komplikado ang puso at hindi ito masasabihan kung kanino ito titibok. Biglaan lamang yung nangyayari at paano kung magmahal ako ng isang taong hindi dapat. Bagong lipat kami sa aming bahay, Miss Kai, dahil may bagong trabaho ang mister ko. Mas maganda ang lugar at hindi rin siya mahihirapang mamasahe lalo na't napakalayo niyon. Dalawa lang ang opsyon naming mag-asawa. Ang magkalayo kami o magsisimula ulit kami ng buhay sa ibang bayan. At ito ang pinili namin. Hindi ko kayang mawalay sa kanya, Miss Kai, dahil para akong nasisiraan ng bait. Tawagin niyo na akong desperada at uto-uto, pero mahal na mahal ko lamang talaga siya. Magkakilala kami simula nung high school pa lamang kami at ngayong kasal na kami, mas naging sweet pa kami. Napaka-perpekto ng aming pagsasama at ang tanging kulang na lang ay isang supling. Ngunit kahit ilang beses na naming sinubukan ay hindi pa rin ito pinagkakaloob sa amin. Nakakalungkot lang, Miss Kai, dahil kayang-kaya na naming ibigay sa magiging anak namin lahat. Handa na kami, ngunit parang ayaw pa ito ibigay sa amin. Minsan napapaisip ako, may kulang pa ba? Gusto kong maramdaman kung paano maging ina. At habang nasa trabaho ang aking asawang si Miguel, ay ako naman ang nag-aalaga ng aming anak. At sabay naming hihintayin ang kanyang pag-uwi. Natuwa ako sa malaking bahay ngunit may bahay din ang lungkot, lalo na at ako lamang ang maiiwan doon kapag nasa trabaho siya. Pero mas kakayanin ko ng ganito. At least, sa akin pa rin siya umuwi, kaysa magkalayo kami. Ito rin ang unang pagkakataon na hindi ako malapit sa mga magulang at kapatid ko, kaya sigurado akong malulungkot ako. Tinulungan niya ako mag-akit ng gamit at pinaghandaan ako ng makakain. Napatikim to upang kunin ang aking atensyon at mukhang may nais sabihing importante. Dahil alam kong hindi ka marunong mag-drive, ay kinuhanan kita ng driver. Ayoko lang ulit mangyari yung dati na halos mawala ka na sa akin. Hindi ako nang hihinayang sa sasakyan, kundi sa kaligtasan mo. Pero alam mo namang mas mag-iingat na ako ngayon, di ba? Pati sayang lamang yun sa pera. Pakikipagtalo ko sa kanya. Para sa akin kasi, pag-aaksayo yun ng pera kung maaari ko namang gawin yun. Bakit pa ako magbabayad para gawin yun ng ibang tao? Para na rin hindi ka lamang mag-isa rito. May makakausap at makakasama ka. Pati gusto ko na rin yung ganito. Panatag akong safe ka. Yun ang naman ang gusto ko eh. Kaya nga nagtatrabaho ako para sa'yo. Kaya sana wag mo na akong tanggihan. Wala akong nagawa kahit na ayaw kong may ibang tao akong makakasama. Pero dahil iniisip niya lamang ikakabuti ko, pumayag na rin ako. Natutuwa ako dahil pinaparamdam niya sa akin na hindi ako nagkamaling pakasalan siya. Lahat ng kanyang pinangako sa altar, tinutupad niya. Humiling pa ako sa kanya na sana, babae ang kanyang kunin para siguradong makakasundo ko. Pumayag naman siya sa kondisyon kong yun. Ngunit nabigla ako dahil hindi babae ang nasa harapan ko, kundi lalaki na halos kaedad ko lang, pero mukhang mas bata yun. Ryan ang pangalan nito at kaibigan ng aking asawa. Akala ko hindi ko ito makakasundo dahil na rin sa mas gusto kong babaeng magiging kasama ko sa bahay at naiilang ako sa ibang lalaki. Pero nagkamali ako. Madaldal siya at maalaga. Tuwing wala ang aking asawa, nilulutuan at inaasikaso ako nito. Kahit sinasabi ko naman sa kanya hindi na yung sakop ng kanyang trabaho, pero pilit niya pa rin ginagawa. Napapangiti na lamang ako dahil napakarami na rin palang kinuwento sa kanya ng aking asawa tungkol sa akin. Kaya kilalang kilala na raw niya ako. Totoo nga rin ang sinabi ni Sir.
Sobrang ganda mo, ma'am. Yung tipong pwede ka na maging Hollywood model. Kinilig naman ako sa sinabi nitong iyon dahil napakalaking papuri niyon. Sa totoo lang, hindi naman ako ganun kaganda. Kaya siguro inuuto lamang ako nito. Nagpatuloy ang ganito at hindi ko napansin na ilang buwan na rin kaming magkasama. Tinuturing ko na siya bilang malapit na kaibigan at parang kapatid niya dahil sobrang dikit naming dalawa. Kaya madalang na lamang akong makaramdam ng lungkot dahil kasama ko siya. Napupunan nito ang pagkukulang ng aking asawa. Kahit sa paglabas-labas ay siyang kasama ko. Siya rin mismong pumipili ng mga damit na bagay sa akin. Hindi ko inaakala na magiging ganun kami ka-close, lalo na at ayaw na ayaw ko pa sa kanya nung una. Isang umaga, nagising na lamang akong siyang iniisip. Natakot ako dahil hindi naman ako dapat nakakaramdam ng ganun sa isa lamang kaibigan at lalo na't may asawa ko. Maling-mali, kaya pinili kong gawin ang dapat. Lumayo ako sa temptasyon. Una pa lamang, kailangan ko na tong pigilan. Hindi na dapat pang lumala dahil pagkakasala ito. Hindi ko kayang gawin yun sa asawa ko, lalo na't mahal na mahal ko to. Alam kong hindi ko kayang iwasan siya kung nasa iisang poder kami. Kaya nagpaalam ako sa aking asawa na uuwi muna ako sa aking pamilya. Hindi naman niya ako pinigilan sa aking gusto at suportado pa nga ito dahil matagal ko na rin silang hindi nakakasama. Nag-enjoy ako ng todo kasama sila pero hindi pa rin mawaglit sa aking isipan ang driver naming si Ryan. Akala ko'y mawawala yun pero mas tumindi pa yun dahil sa pagkakalayo naming dalawa. Lalo na tinatagtad ako ng mensahe ni Ryan kung kamusta na raw ba ako. Kumain na ba ako? Walang araw na hindi siyang tatanong niyon. At tila ba dinaig pa ang aking asawa kong mag-alala. Tinanong pa nito kung kailan ako uuwi dahil na-miss na raw ako nito. Natigilan ako dahil parang hindi na siguro tama na ganun ang pakikitungo namin sa isa't isa kahit magkaibigan lang kami. Hindi ko maiwasang mapaisip na baka gusto niya rin ako, Miss Kai. Nakakatuwang isipin pero bawal gawin. Kailangan kong labanan lahat ng yon dahil hindi ko kayang mawala sa akin ang aking mister. Pero hindi pwedeng palagi na lamang akong tatakas dahil sa mismong si Miguel ang nagpapauwi sa akin, lalo na't isang buwan na ako sa amin. Umiiwas ako sa kanya pero ayokong ipahalata yon lalo na't hindi ko kayang sumagot kapag tinanong niya ako kung bakit ko nga ba ginagawa yon. Pinipili kong umakto na parang walang nangyari pero masyado akong kilala ng lalaki. Nabigla na lamang ako nang hilahin ako nito at kinulong sa kwarto. Pinagpapawisan ako ng malamig dahil sa napakalapit namin sa isa't isa at rinig na rinig ko ang kanyang hininga. Bakit ka umiiwas sa akin? May nagawa ba ako? Hindi ako nakasagot. Pilit ko siyang tinutulak pero hindi man lamang siya nagagalaw kahit konti. Natatakot ako na baka rinig niya ang lakas ng kalabog ng aking dibdib. Ngumiti siya sa akin at nanghina ako dahil doon. Nakumpirma ko ngayon din na hindi ko lamang siya mahal bilang isang kaibigan, kundi mas malalim pa dito. Gusto mo ba ako? Nanlaki ang aking mamata sa kanyang sinabi, kaya nalakasan ko ang pagtulak sa kanya. Anong pinagsasabi mo? Nahihibang ka na ba? Mali na ang magkagusto sa kanya. Pero bakit kailangan niya pang mahalata yun, Miss Kai? Pilit ko namang tinatago yun at hindi ko pinapahalata. Pero bakit parang nababasa niyang isip ko, Miss Kai? Kilalang kilala kita. At yung paraan ng mga tingin mo, ganyan na ganyan ka nun kay Sir. Hindi mo pwedeng itanggihan. Dahil alam na alam ko na yan. Hindi ko alam ang iaakto at isasagot sa kanya, Miss Kai. Para akong nahuli sa akto sa isang kasalanang pilit kong tinatago. Mas lumapad ang ngiti nito at nabigla ako nang hawakan niya ang aking pisngi. Titig na titig to sa aking mga mata habang napating din ako sa kanya. Nakakalunod ang kanyang mga mata. Masyadong nakakadala. Ina-admire ko lang yung ganda mo, ma'am. Sayang at naunahan ako ni Sir, no? Saad niya at pinisil pa ang aking pisngi. Sigurado akong pulang-pula ng aking mukha sa mga pinagsasabi niyang yon.
Hindi ko maintindihan kung bakit ang lakas ng loob niyang magsabi sa akin ng mga ganun ngayon. Pilit ko yung nilalabanan pero bakit niya pa ako pinapahirapan sa mga ginagawa niya? At kung gusto ko man siya, ano naman sa kanya yun, Miss Kai? Bawal pa rin may mamagitan sa aming dalawa. Dumating ako sa puntong gusto ko na lamang umalis sa mismong pamamahay namin. Napakahirap niyang tanggihan, Miss Kai. Lalo na at parang nagliligawan kami sa pamamahay mismo naming mag-asawa. Sa piling niya ay para akong bumalik sa pagka-high school dahil wala kaming pinoproblema at tanging kasiyahan lamang aming nararamdaman pagkasamang isa't isa. Pero sa oras na nando ng asawa ko sa bahay, ay para kaming hindi magkakilala kung umakto. Hindi ko alam kung anong relasyon naming dalawa, pero iisa lang ang alam ko. At yun masaya kami. Mas higit sa magkaibigan, pero hindi magkasintahan. Tuluyan akong kumagat sa patibong nito at habang magkasama kami, mas minamahal ko siya. Dumating na sa puntong natatakot na ako sa nararamdaman ko sa kanya, Miss Kai. Kung gantong pagmamahal ko sa kanya, nasaan na lamang ang asawa ko? Hindi siya nawala sa isip at puso ko. May espesyal siyang lugar doon pero paano kung mas nagiging higit na si Ryan? Alam kong mali pero hindi ko kayang pigilan, Miss Kai. Anong gagawin ko? Pinapunta ako ni Miguel sa kwarto namin upang mag-usap dahil may gusto raw itong sabihin sa akin. Hindi ko may iwasang kabahan dahil paano na lamang kung nalaman niya ang sikreto naming dalawa? Paano na lamang ang asawa ko? Paano ang relasyon namin? Sobrang gulo ng aking isipan at nanginginig ang aking katawan sa takot. Alam kong may relasyon kayong dalawa ni Ryan. Hindi ako makakilos at hindi makapagsalita. Dapat nga'y tinanggi ko yon pero hindi ko magawa. Walang mga salitang nais lumabas sa aking bibig. Sinabi niya sa akin mismo, kaya hindi mo na kailangang itanggi pa. Naiyak ako sa sinabi niya at humingi ako ng tawad ng paulit-ulit. Nagagalit ako sa sarili ko dahil dapat na mas nilalabanan ko ang tukso pero pinili kong masaktan ang aking asawa kaysa pigilan ang pagmamahal ko sa driver namin. Paano kung hingin natin ang tulong ni Ryan para magkaroon tayo ng anak? Sambit nito at hindi ako makapaniwala sa sinasabi niya. Anong sinasabi mo? Alam kong baog na ako, dati pa. At ako ang problema kaya hindi tayo makabuo. Kaya kinausap ko si Ryan upang hingin ang tulong niya. Dahil alam ko nung una pa lang na gusto ko ng aking kaibigan. Hindi ako makapagsalita sa mga sinasabi niya at halos hindi ko na rin maalala ang mga naging sagot ko. Isang gabi, bagong ligo ako. Nabigla ako nang merong pumasok sa kwarto, lalo na't alam kong nasa trabaho pa ang aking asawa. Habang kami naman ni Ryan ay pansamantalang lumayo sa isa't isa. Nang bigla siyang pumasok, kasama ang isang lalaking hindi ko kilala pero mukhang mas bata to sa kanya. Kasunod niyon ay ang aking mister. Niyakap ko ang aking sarili dahil sa hindi pa ako nakakapagbihis ng maayos. Tinanong ko sila kung anong kailangan nila at sinabi niya yun ang bagong katiwala sa bahay at magiging kasama ni Ryan sa pag-aalaga sa akin. Hindi ko maintindihan sa totoo lang, Miss Kai, dahil alam kong kaya ko namang alagaan ang aking sarili. Kaya nang tinanong ko to kung bakit pa, pero nagulat ako sa naging sagot nito. Dahil daw bibigyan niya kami ng 1 linggo upang gawin ang bagay na yun, upang makabuo, at advance na siyang kumuha ng boy upang alagaan ako, dahil sigurado siyang makakabuo kami. Akala ko ang kasunduan namin gagawin namin yun ni Ryan, pero hindi ko alam ay 3 pala kami. Kasama ang lalaki ngayon lamang nakilala. Umalma ako at sinasabing hindi ko yun kayang gawin pero nanatiling sarado ang isipan niya. Sinusumbat pa sa akin na kung hindi ako papayag ay makikipaghiwalay siya dahil sa kasalanang nagawa ko. At hindi ako makaimik sa sinabi niyang yun. Tinanong ko siya kung bakit kailangang 2 lalaki pa at sinabi nitong para daw siguradong makabuo. Akala ko sa mga telenovela lamang yun nangyayari, Miss Kai. Dahil kahit ako mismo ay hindi makapaniwala na mangyayari yun. Pero bakit ko gusto ang ideyang yun? Napagsaluhan ako ng 2 mas batang lalaki na may permiso pa ng aking asawa.
Pakiramdam ko'y para akong nanalo sa loto, Miss Kai. Para bang ako ang pinakamaswerteng babae sa mundo sa mga oras na yon. Bago mangyaring gabing yon, hinanda akong aking sarili ng todo. Halos namumula na aking balat sa kakakuskus. Naghalo-halo ang mga emosyon ko ngayon at gulong-gulo ako. Bakit ko hinahayaang mangyari to? Kahit na may permiso ng aking asawa ay mali pa rin to. Ngunit makakaatras pa ba ako? Lalo na't naghihintay lamang sila sa akin sa kabilang kwarto. Nang matapos namin gawin yon ay hindi pa rin ako makapaniwala. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa nilang yon dahil para kong nasa alapaap dahil doon. Nakakaadik ang pakiramdam. Kakayanin ko bang hindi umulit lalo na't nasubukan ko na? Hindi ko alam, Miss Kai, na sigurado akong hahanap-hanapin ko yun. At lalo na ng aking katawan. Hindi sila nagkulang sa pagsisilbi sa akin na para bang isa akong prinsesa. Wala kaming ibang ginawa kundi magpakasaya, Miss Kai. Sana'y hindi matapos ang tagpong yun. Kung nooy akala ko ang mister ko lamang magkakaroon ng puwang sa puso ko, nagkamali ako. Hindi ko alam na posible palang magkagusto sa tatlong lalaki, Miss Kai. Alam kong masyado akong ganid, pero wala na akong magagawa, lalo't natibok na ang puso ko sa kanila. Malito, iyan ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero mali nga ba? Lalo na't may permiso kami mula sa aking asawa. Pero paano kung matapos ang isang linggo na palugit? Kakayanin ko pa kayang labanan ng temptasyon? Lalo na't kaming tatlo lamang ang nasa loob ng napakalaking bahay. Hindi na kami nagsawa sa isa't isa dahil halos hindi na kami magkahiwalay. Ang pinakagusto ko sa umaga ay nakahiga kami habang niyakap nila akong dalawa. At kapag naramdaman nilang gising na ako, pinaghahain nila ako. Minsay ako naman ang naluluto kapag masyado silang pagod sa nangyari at hindi na maramdaman na gising na ako. Hanggang sa nagbunga nga yun. Walang sawa ako nagsusuka at akala ko dahil may sakit lang ako. Pero binilhan ako ng aking asawa ng 5 pregnancy test para lamang makapanigurado. Nagtatalon sa tuwa si Miguel, lalo na't matagal niya nang pinangarap magkaroon ng supling. At ngayon makukumpleto na ang aming pamilya. Pero ng oras ding yon, natigil ang pinagbabawal na relasyon naming tatlo. Nahihirapan ako, Miss Kai, sa totoo lang. Dahil halatang umiiwas din sila sa akin. Alam kong yun ang dapat namin gawin pero masyado lamang akong nasanay, lalo na't wala akong ibang makakausap maliban sa kanila. Ngunit masyado akong ganid, Miss Kai. Ako mismong gumawa ng paraan upang bumalik kami sa dati. Ginawa ko ang tanging paraang naiisip ko upang mangyari yon at hindi nga naging mahirap yon. Nagsuot lamang ako ng maikling damit at walang panloob ng araw na yon. At kitang-kita ko kung paano nila ako titigan. Inaya ko silang lumangoy sa swimming pool nung una ay umaayaw pa sila. Pero wala silang nagawa, lalo't pinilit kong mga to. At doon muli nagsimula ang paggawa namin ng kasalanan. Sa totoo lang, mas natutuwa akong isipin, Miss Kai, na hindi alam ng asawa ko ang ginagawa ko. Lalo na't maaari kaming mahuli sa oras na umuwi ito ng biglaan. Hanggang sa mga anak na nga ako, Miss Kai. At napansin kong kahawig nito ay ang aming driver. Tuwang-tuwang niyakap ng aking mister ang bata habang nanghihina naman ako sa aking higaan dahil sa panganganak. Naging masaya kami. Pakiramdam ko'y kumpleto na ang buhay ko at wala na akong aasamin na iba. Pangarap lamang dati yun pero ngayon nagkakatotoo na. Akala ko perpekto na. Pero Miss Kai, isang araw inaya ako ni Rayang magtanan kaming dalawa at iwan ng mga pumapagita sa amin. Hindi raw nito kayang makitang masaya ako sa aking mister dahil nagsiselos to. Sinabi kong hindi pwede, lalo na't kasal na ako at hindi ko kayang gawin ng ganon sa aking asawa. Kahit na mas lama ang pagmamahal ko sa kanya, ay hindi ko kayang masaktan ng aking asawa. Siya naman ang may kasalanan kung bakit tayo nagkagustuhan at umabot sa puntong to. Sambit niya. Napaisip ako, Miss Kai. Totoo naman ang kanyang sinabi. Kung hindi naisip ni Miguel ang gumamit ng ibang lalaki para sa kagustuhan niyang magkaroon ng anak, ay sana maayos pa kami
at hindi na mas lumalim pa ang kagustuhan namin sa isa't isa. Hirap na hirap ako sa sitwasyon ko, Miss Kai. Lalo na't sinabi ni Ryan na sa oras na umalis siya ng pamamahay na yun ay hinding-hindi ko na siya muling makikita pa. Gusto kong sumama sa kanya, lalo na't siya naman ang mismong ama ng dinadala ko. Pero nandoon ang takot at pangamba. Ngayon ko pa ba sisirain ang buhay na pinangarap ko para sa isang driver lamang? Hindi ko alam ang gagawin ko, Miss Kai. Kaya sumulat po ako para humingi ng tulong. Nahahati ako sa aking isipan at aking puso. Mahal na mahal ko si Ryan, pero hindi ko magawang iwan ang aking asawa dahil nakatali na ako sa kanya. Masyado siyang mabait para gawin ko yun. Pero paano na lamang ang nararamdaman ko para kay Ryan? Sana'y matulungan niyo po ako. Handa akong tumanggap ng mga panghuhusga para lamang makakuha ng mga sagot. Hanggang dito na lamang po ako. Maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento, Miss Kai.